Paano kung ang iniwan mong kababata ay hindi lang basta naghintay, kundi bumalik bilang nilalang na handang angkinin ka, buhay man o patay? Gusto mo pa ng alternate version o mas maikli punchy version din? Ang kwentong ito ay kathang-isip na base sa mga paniniwala, alamat, at mga kwentong bayan na bahagi ng ating kulturang Pilipino. Layunin lamang nitong magbigay aliw at kilabot sa mga tagapakinig. Anumang pagkakahalintulad sa totoong tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Huwag itong ituring bilang ebidensya o katotohanan. Minsan, sa tahimik na baryo sa paanan ng bundok, may mga lihim na mas pinipiling huwag na lamang usisain. Mga pangyayaring tanging mga matatanda lang ang mailakas ng loob na ikwento, karaniwang bulong-bulungan sa mga hating gabi. At sa isang sulok ng baryong iyon, sa isang bahay na halos nilulumot na ang bubong at inuubos ng damo ang paligid, may kwento ng pag-ibig na nauwi sa kasumpa-sumpang kapalaran. Hindi naman palaging masama ang simula. Katulad ni Aling Lorna, na tuwing alas 6 ng gabi ilaging nakatanaw sa kalye, tila may hinihintay. At sa likod ng kanyang inaabangang gabi, ay ang matandang kwento ng kanyang anak, si Rosa. Tahimik, mahinhin at may mapang-akit na ngiti. Isa siyang dalagang halos iniidolo ng buong baryo. Pero ang hindi alam ng karamihan, matagal nang nakaukit sa puso ni Rosa ang isang pangako, isang lihim na pagmamahalan na nasira ng oras, distansya, at kababalaghan. 16 pa lamang si Rosa nang siya ilumuha sa ilalim ng punong mangga, ang lugar kung saan siya huling nakita kasama si Elias, ang kababata niyang lalaki na sa isang iglap, bigla na lang nawala. Marami ang nagsabi na sumama raw ito sa tiyuhin sa kabilang bayan, may ilan namang naniniwalang naligaw sa gubat. Pero ang pinakakilabot sa lahat, may isang manghula na nagsabing si Elias ay isinumpa. Na ang kanyang katawang tao ay tinakasan na ng kaluluwa ng kadiliman. Na siya ay naging nilalang ng dilim, isang aswang. Ilang taon ang lumipas. Tumanda si Rosa ngunit nanatiling walang asawa. Marami ang nagtangkang manligaw, mga mayayamang dayo, mga binatang anak ng konsehal, pero ni isa sa kanila di nakapasok sa kanyang mundo. Lagi siyang may dahilan. May hinihintay pa raw siya. Isang pangako raw na kailan hindi niya tatalikuran. Isang gabi ng Nobyembre, kasabay ng malamig at maulang panahon, may napadaan sa baryo, isang estrangherong lalaki na ang mukha'y parang pamilyar pero hindi mawari. Matangkad, maputla, tila ba mailungkot sa mga mata. Tinanong niya kung saan ang bahay ni Aling Lorna. At nang marating niya ito, isang matagal na katahimikan ang bumalot sa lugar. Walang makalimot sa itsura ng matandang babae nang tumambad sa kanya ang estranghero. Elias, bulong ni Aling Lorna, tila hindi makapaniwala. Hindi na muling nasilayan ng mga kapitbahay si Elias kinabukasan. Hindi rin lumabas ng bahay si Rosa sa mga sumunod na linggo. Sa gabi, may naririnig na mahihinang yabag sa bubong, at tila may umaatungal sa dilim. Ang aso ng kapitbahay, nakita kinabukasan ay patay at butot balat. May nagsabi, baka lobo. May nagsabi, baka gutom lang. Pero ang mas nakakakilabot, bigla na lamang tumigil ang mga pagbisita ng mga binatang umaakyat ng ligaw kay Rosa. Hanggang isang gabi, may sumigaw mula sa gubat sa likod ng bahay nila Rosa. Isang sigaw na hindi malaman kung masaya o nasasaktan. At nang sumikat ang araw, isang matandang lalaki ang nagsabing may nakita raw siyang magkasintahan na magkahawak kamay sa gitna ng kakahuyan, pero ang isa'y tila may pakpak at ang isa'y walang anino. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Elias? At bakit kahit ilang dekada na ang lumipas ay tila ba hindi tumanda si Rosa kahit kailan? Sa isang kwentong nagsimula sa inosenteng pag-ibig ng kabataan, paano ito nauwi sa isang sumpa na kailan hindi na mababawi? Mula nang muling makita si Elias sa harap ng lumang bahay ni Rosa, unti-unti nang nagbago ang katahimikan ng baryo. Hindi man lantaran ang pagbabago, ramdam ito ng mga taong matagal nang naninirahan doon. Sa simula'y tila simpleng hangin lang na mas malamig kaysa karaniwan, mga aninong dumadaan sa gilid ng mata pero biglang nawawala kapag hinarap mo. Ngunit habang lumilipas ang mga gabi, nagsimulang mawala ang mga alagang hayop sa paligid, mga manok na wala na lang sa kulungan, mga pusa at aso na di na muling nakita.
May isang matandang magsasaka ang nagsabing nakita raw niyang may aninong gumagapang sa bubong ng bahay ni Rosa. Hindi tao, anya. Hindi rin hayop. Para raw itong isang nilalang na gumugulong sa bubong ng walang tunog, pero sa tuwing titingnan niya, parang wala namang kahit ano roon. Akala niya iguni-guni lang, hanggang sa isang gabi, nakita niya si Rosa na nakatayo sa gitna ng bakuran. Nakatitig ito sa kawalan habang ang kanyang puting duster ay tinatangay ng hangin. Walang emosyon ang mukha nito, parang walang malay o parang ginagayahan lang ang itsura ng tao. Minsan naman, may narinig ang mga kapitbahay na kakaibang tunog mula sa loob ng bahay ni na Rosa. Hindi boses, kundi tila mga kuko na kumakaskas sa kahoy na dingding. Parang may sinusubukang lumabas, o baka naman may pinipigilang makalabas. Ang mga bata sa baryo, pinagbawalan ng lumapit sa lugar na iyon. Pero gaya ng inaasahan, ang pagbabawal ay mas lalo lang nagpainit ng kuryosidad ng ilan. Isang gabi, pinuntahan ng 3 binatang tambay ang bahay ni na Rosa. Biro lang sana, pagsilip lang sa bintana. Isa sa kanila, si Junie, ang nagsabing nakita niya si Elias na nakaupo sa may sulok ng sala, nakatitig sa kanya. Ngunit ang mas nakakatindig balahibo raw ay ang mga mata nito, itim na itim, walang puti, at parang nangingintab sa dilim. Hindi siya gumalaw, hindi rin siya kumurap. Isa sa mga kasama ni Junie ang biglang nasuka, hindi raw niya maintindihan kung bakit, basta may matinding lansa araw na kumapit sa ilong niya mula sa loob ng bahay. Tumakbo sila pauwi at mula noon, hindi na raw muling nagsalita si Junie tungkol doon. Samantala, si Aling Lorna, na dating masigla at palabati, ay naging tahimik. Laging nakaupo sa silyang kawayan sa harap ng bahay nila, pero laging nakatanaw sa kagubatan sa likod. Para bang may hinihintay. Isang gabi, tinanong siya ng isang batang kapitbahay kung bakit lagi siyang nakatingin sa gubat. Ang sagot lang ni Aling Lorna ay, doon sila galing. Doon rin sila babalik. Lumalalim ang gabi at sa bawat oras na lumilipas, parang unti-unting kinakain ng dilim ang baryo. Ang mga ilaw sa poste ay bigla na lang namamatay. Ang mga kandilang naiwan sa altar ng mga bahay ay tila hinahabol ng hangin kahit walang bintanang bukas. Sa simbahan, hindi na rin tumutunog ang kampana sa orasyon. Parang may kung anong tinanggal sa baryo, parang may espiritong ayaw nang marinig ang panalangin. Isang matandang albularyo mula sa kabilang barangay ang tumawid para magbigay ng babala. Hindi raw dapat ipagsawalang bahala ang mga nangyayari. Ang isang nilalang na minsan nang nagpakita sa mundo ng tao ay maaaring bumalik, pero dala na nito ang mga tanikala ng kanyang pinanggalingan. At kung ito ay muling tumawid sa mundo ng buhay, hindi siya babalik na mag-isa. Habang natutulog ang baryo, may mga mata sa dilim na bumabantay. At sa bawat gabi, unti-unting nabubura ang pagkakaiba ng tao at ng nilalang. Mula nang magsimula ang sunod-sunod na kababalaghan, hindi na mapakali ang buong baryo. Pero sa gitna ng katahimikan, si Rosa ang tila pinakakalma, bagamat may kung anong kakaiba sa kanya. Hindi na siya lumalabas ng bahay sa araw, at kung sakali mang mapadaan ang mga tao sa harap ng kanilang bakuran, naririnig nila ang mga salitang binubulong niya sa hangin, hindi Tagalog, hindi rin Latin. Parang lumang wika na hindi na ginagamit sa ngayon. Ang kanyang ina, si Aling Lorna, ay patuloy na tahimik, at ang mga matang dati puno ng awa ay ngayon tila walang laman, parang batong walang pakiramdam. Habang lumalalim ang gabi sa bawat araw na lumilipas, lalo ring nadaragdagan ang hiwaga. Isang gabi, isang batang babae mula sa kabilang kanto ang nawala. Sabi ng mga kapitbahay, huling nakita si Maritz na naglalakad pa uwi mula sa tindahan. Ngunit ang hindi alam ng marami, si Marites ay may dalang isang bagay, isang piraso ng tela mula sa damit ni Rosa, na kinuha niya para lang maglaro. Akala niya ay biro lang. Pero ang biro ay nauwi sa isang masaklap na kapalit. Kinabukasan, nakita ang katawan ng bata sa ilalim ng puno ng balete, maputla at walang sugat, pero ang mga mata nito ay dilat na dilat at tila ba nakita nito ang mismong impyerno bago mamatay. Habang sinusubukang kalimutan ng mga tao ang insidente, si Rosa ay palihim na bumibisita sa gubat tuwing alas 12 ng gabi. Isang binatilyo, si Rico, na pamangkin ng albularyong bumisita, ang sinubukang sundan si Rosa. Sa una, tahimik ang lahat.
Pero nang makarating siya sa gitna ng gubat, nakita niya si Rosa na nakaluhod sa gitna ng mga ugat ng isang punong matanda na tila nabubulok na. Sa paligid nito'y may mga manok na pugot ang ulo, at may madilim na likido sa lupa na hindi niya matukoy kung dugo ba o kung ano. Nagsasalita si Rosa, ngunit ang boses niya ay parang hindi galing sa kanya. Mas malalim, mas mababa, at tila ba may isa pang nilalang na nakikisalo sa kanyang katawan. Sa gitna ng takot, napaatras si Rico at aksidenteng natapakan ang tuyong sanga. Sa isang iglap, tumahimik ang lahat. Tumingin si Rosa sa direksyon niya, pero ang mga mata nito ay pula at kumikislap sa dilim. Hindi siya tumakbo. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya ngumiti. Basta't tinignan lang niya si Rico na parang kinikilala o baka binabalaan. Pag-uwi ni Rico, hindi na siya nagsalita. Nangangatog siya at ayaw nang lumabas ng kwarto. Ayon sa kanyang tiyuhin, hindi lang takot ang bumalot sa pamangkin niya. May kung anong enerhiya ang dumampi rito, na tila isang selyo mula sa nilalang na ngayon ay lumalapit na sa baryo. Sinabihan niyang huwag nang lumapit si Rico sa bahay ni na Rosa, pero huli na ang lahat. Sa mga panaginip ni Rico, paulit-ulit siyang binabalikan ng imahe ni Rosa, nakalutang sa gitna ng gubat, may pakpak na itim at ngiting po ng kasinungalingan. Habang lumalala ang mga nangyayari, may isa pang misteryosong detalye ang lumitaw. Sa pinakailalim ng bahay ni na Rosa, sa isang silid na matagal nang hindi binubuksan, may isang lumang bowl. Ayon sa isang dating kasambahay nila noong bata pa si Rosa, mahigpit daw na bilin ng lolo't lola nito na huwag kailanman bubuksan ang bowl na iyon. Ngunit isang gabi, nakita siyang bitbit ang susi, at buhat nang mabuksan niya ito, nagsimula na ang kababalaghan. Mula sa bowl ay lumabas ang isang makapal na itim na usok. At mula noon, hindi na raw naging siya si Rosa. Ang baryo ay tila kinukubkob na ng isang puwersang unti-unting lumalawak. Ang mga hayop ay lumalayo sa lugar. Ang mga panaginip ng mga matatanda ay sabay-sabay na nagiging bangungot. Ang simbahan ay nagkulay abo sa loob at ang krus ay nagsimulang mabaluktot. Isa-isang nawawala ang mga alaala ng mga tao tungkol sa tunay na pagkatao ni Elias, parang binubura ito sa kasaysayan ng isipan nila. May mga naniniwalang ang kabataan nilang pag-ibig ay isang sumpa. Ang iba, naniniwalang hindi na si Rosa ang nandyan ngayon. Pero isa lang ang malinaw, may gising sa kadiliman at may inaantay itong pumasok o lumabas. Sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang lumalalim ang dilim sa baryo. Ang mga dating pamilyar na daan ay bigla na lang nagkakaroon ng panibagong liko. Ang mga ilaw sa poste, tila nagsasara ng mata kapag papalapit si Rosa. Ang mga tao'y bihira nang lumabas ng bahay matapos ang 6:00 ng gabi. Hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na kapag lumabas ka, may makakasalubong kang hindi dapat makita. Isang gabi, si Rico ay muling ginising ng panaginip. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang panaginip ang bumisita sa kanya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, may malamig na hangin sa loob ng kanyang silid, at sa may bintana, nakatayo si Rosa. Hindi siya kumikilos. Hindi rin siya kumakatok. Pero alam ni Rico na gising siya. Hindi ito bangungot. Ang mata ni Rosa ay mapula at ang anino niya ay tila lumulutang sa dingding, hindi kasabay ng kanyang katawan. Nang tumayo si Rico, bigla na lamang nawala ang dalaga. Pero iniwan nito ang amoy ng nabubulok na laman sa hangin, at ang sahig sa ilalim ng bintana ay basa hindi ng tubig, kundi parang dugo. Habang tuluyang nawawala sa katinuan si Rico, si Aling Lorna naman ay nagsimulang magsalita ng mga salitang hindi maintindihan. Araw-araw, nakaupo siya sa may puno ng santol sa harapan ng bahay at paulit-ulit na binibigkas ang hindi siya umalis. Hindi siya umalis. Pinili niyang manatili. Hindi malaman ng mga tao kung si Elias ang tinutukoy o ang kung sino mang nilalang na bumalik kapalit niya. May gabi pang nakita siyang pinalo ang sarili gamit ang rosaryo at sinisigaw ang hindi ito ang anak ko. Ngunit kahit anong sigaw niya, hindi lumalabas si Rosa. Sa loob ng bahay, si Rosa ay tila tuluyan ng isinuko ang pagkatao. Hindi na siya kumakain. Hindi na siya natutulog. Ngunit ang balat niya ay mas naging makinis, ang buhok mas kumikintab, at ang tinig niya ay mas malambing kaysa dati.
Tuwing may taong dumadaan, naririnig siyang humahagikik sa loob, isang tawa na hindi mo alam kung masaya o nilulukob ng demonyo. Minsan, may batang nagsabi na narinig niyang tinatawag siya ni Rosa mula sa ilog, pero nang silipin nila ito, wala namang tao doon, tanging basang damit na parang galing sa hukay. Ang baryo ay tuluyan ng nilamon ng kaba. Lahat ng mga simbahan sa paligid ay tila nawala ng bisa. Ang mga dasal ay tila hindi na umaabot sa langit. At nang bumalik ang albularyo para magsagawa ng pag-aalay, isang pusa ang bigla na lang pumutok sa harap ng kanilang altar. Walang nakakita ng hayop na lumapit, basta na lang itong sumabog, at sa gitna ng mga bituka nito, may isang luma at sunog na litrato ni Rosa at Elias noong kabataan pa sila. Si Rico, sa takot at gulo sa isip, ay nagtangkang sunugin ang bahay ni na Rosa isang gabi. Nagtago siya sa dilim, may dalang gasolinang bote, at sinindihan ang sulok ng bakod. Ngunit bago pa man lumiyab ang apoy, may malamig na kamay na humawak sa kanyang liig mula sa likod. Walang ibang tao roon, ngunit ang hininga sa kanyang batok ay mainit at mabigat. Bumulong ang boses, hindi mo na kami mapaghiwalay. At nang bumaling siya, wala na roon ang kamay, pero may marka na ng mga kuko sa kanyang balat, 6 na matatalas, parang hindi kamay ng tao. Simula noon, hindi na muling nakita si Rico. Ang sinasabi ng mga matatanda, baka raw kinuha na siya ng kasama. At kung sino man ang kasama ni Rosa ngayon, hindi na ito si Elias, o kung Elias man, hindi na siya ang kabataang minahal noon. Ang mga puno sa paligid ng bahay nila Rosa ay nagsimulang mamatay. Parang tinutubuan ng amag at ang mga ibon ay bihira ng dumapo. Ang mga ulap ay madalas nagiging itim tuwing gabi, kahit wala namang ulan. At ang pinakakakilakilabot sa lahat. Minsang may lumapit na dayo, humihingi ng direksyon at tinanong kung nasaan ang bahay ng dalagang si Rosa. Ang sagot ng isang matandang kapitbahay, wala na siyang bahay. Ang buong baryo na ang sa kanila ngayon. 1 linggo na ang lumipas mula nang mawala si Rico. Walang bakas, walang palatandaan kung saan siya dinala o kung siya pa nga ba'y buhay. Si Aling Lorna, sa kabila ng kanyang kahinaan, ay nagsimulang magsulat sa mga pader ng kanilang bahay. Gamit ang sariling dugo, iginuhit niya ang mga simbolong tila sinaunang sulat. Nang tanungin siya ng isang kagawad kung bakit niya ito ginagawa, ang sagot lang niya, para hindi sila makapasok para hindi ako makalimot. Ngunit isang gabi, napansin ng mga tao na nawala ang mga sulat. Parang nilinis ito ng kung anong puwersa. Walang dugo, walang marka, tila ba hindi ito kailanman isinulat. At sa parehong gabi, may malalakas na ungol at iyak mula sa loob ng bahay ni na Rosa. Isang kapitbahay ang nagtangkang tumawag ng tanod, pero pagbalik nila, tahimik na muli ang bahay. Wala silang nadatnan kundi si Rosa, nakaupo sa lamesa, ay hawak na lumang larawan, ang larawan nila ni Elias, sunog na sa gilid. Ngunit naroon din si Elias. Buhay. Nakaupo sa tabi ni Rosa, nakangiti, parang walang nangyari. Ngunit may isang bagay na hindi tama, hindi siya tumatanda. Katulad pa rin siya ng itsura niya nung 16 sila. At ang mga mata niya, tila salamin. Hindi makikita ang loob, walang emosyon, parang butas ng kaluluwa. Doon nagsimulang magtanong ang mga tao, kung hindi siya ang Elias na kilala nila sino siya. Hanggang sa isang gabi, may lumang pari mula sa ibang bayan ang bigla na lang dumating. Walang paanyaya, walang abiso, parang ginabayan lang ng panaginip. Ayon sa kanya, ang Elias na bumalik ay hindi na tao. Isa raw itong salinlahi ng mga nilalang mula sa malalim na gubat sa Mindoro, mga nilalang na kayang tularan ang anyo ng mahal mo, ang tinig ng kaibigan mo, ang ugali ng kababata mo hanggang sa mapaniwala kang siya pa rin iyon. At si Rosa. Ayon sa pari, siya na mismo ang nagsuko ng sarili. Sa lihim, matagal na raw alam ni Rosa na hindi na tao si Elias. Ngunit sa halip na lumayo, pinili niyang manatili. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pagnanais ng kapangyarihang hindi niya kailanman natikman bilang isang ordinaryong babae sa baryo. Ibinigay niya ang sarili, kapalit ng kaluwalhati ang hindi na maaabot ng kahit sinong mortal. Ngunit sa hindi inaasahan, hindi lang isa ang nilalang na dumating. Sa ilalim ng bahay ni na Rosa may lagusan. At mula roon, dumarami ang mga mata sa dilim.
Ilang gabi na ang lumipas at isa-isang nawawala ang mga tao sa baryo. Hindi na sila sumisigaw, hindi na rin sila humihingi ng tulong, parang kusa na lang silang sumasama. At ang pinakamasaklap, ang mga nawawala ay bumabalik pero iba na. Hindi na sila lumalabas sa araw. Hindi sila nakikipag-usap. Parang multo sa katawang may balat. Ang buong baryo ay tila naging lugar ng mga aninong naglalakad. Hanggang sa isang umaga, habang nagtataka ang ilang mga natitirang taga roon, biglang nagising ang lahat sa sunod-sunod na pag-iyak mula sa gitna ng plaza. Doon, sa ilalim ng malaking puno, may nakatindig na krus, pero hindi ito gawa sa kahoy. Ito ay gawa sa laman. Balat, buto at buhok na ayon sa ilan, tila mga bahagi ng mga nawawalang tao. At sa pinakagitna ng lahat, lumabas si Rosa. Nakasuot siya ng pulang bestida, matahimik, nakangiti. Sa kanyang tabi si Elias, nakatayo, at sa kanyang likod 5 pang nilalang. Lahat ay may anyo ng tao. Pero sa paglakad nila, ang anino nila ay hayop, 4 ang paa, may buntot, at may mga matang nagliliwanag sa liwanag ng araw. Isa sa kanila ay may anyong bata at suot ang damit ni Rico. Ngayon, wala nang nakakaalam kung sino pa ang totoo. Ang mga kwento sa baryo ay hindi na lang basta kwento, ito na ang kanilang realidad. Lahat ay may tanong sa isipan, sino pa ang tao? Sino ang hindi? At sino ang susunod na mawawala? Ikaw, anong gagawin mo kung sa ganitong baryo ka nanirahan? Mananatili ka ba? O tatakbo kahit hindi mo na alam kung mailigtas pang lugar? Sa palagay mo ba, makakaligtas pa si Rosa o baka matagal na siyang nawala ng kaluluwa? Sa wakas, hindi na napigilan ng iilang natitirang residente ang takot na matagal na nilang kinikimkim. Sa loob ng gabi-gabing pagkawala, kakaibang ingay at pagbaluktot ng realidad, nagdesisyon ang ilan, kabilang si Mang Delphine, ang pinakamatandang lalaki sa baryo, na lusubin ang bahay ni Rosa. Hindi na para iligtas siya, kundi para wakasan kung anuman ang nagsimula noong muling bumalik si Elias. Bitbit ang mga sulo, asin at dasal, nilakad nila ang madilim na daan patungo sa bahay. Ngunit paglapit nila, hindi na ito ang dating bahay ni Rosa. Ang bubong ay tila kumalat at yumuko, parang humihinga. Ang mga bintana ay may mga matang nakamasid. Sa halip na pinto, isang bunganga na parang gawa sa ugat at laman ang bumubukat sumasara, hinihintay silang pumasok. Hindi na ito bahay, bulong ni Mang Delphine. Isa na itong nilalang. Hindi sila umatras. Pumasok sila, at sa loob ay parang pumasok sila sa ibang mundo, isang lugar na may amoy ng bulok na laman at luma, basang kahoy. Sa sahig, may mga aninong gumagapang. Sa dingding, mga mukhang halos hindi na makilala, sumisigaw ng walang tunog. At sa gitna ng lahat, nandoon si Rosa, nakatayo sa itaas ng isang altar na gawa sa mga butot kasukasuan. Sa tabi niya si Elias, ngunit ang anyo nito ay unti-unti nang nawawala. Ang balat niya ay bumibitak, at mula roon ay sumisilip ang tunay niyang anyo. Itim, malapeste, may mahahabang kuko at pakpak na parang sa paniki. Bakit kayo nandito? Tanong ni Rosa, malamig ang tinig, walang emosyon. Hindi na kayo kasali. Rosa, anak kung naririnig mo pa kami, lumaban ka, pakiusap ni Mang Delphine. Ngunit mumiti lang si Rosa. Wala nang Rosa. Matagal na siyang kinuha kapalit ng pagmamahal na walang hanggan. Sa isang iglap, nagsimulang gumalaw ang buong bahay. Ang mga anino sa paligid ay naging mga nilalang na may mukhang kakilala, mga dating kapitbahay na nawawala. Ngunit isa-isa silang lumapit, humaharang sa mga tumutulig sa kay Rosa. Ang ilan sa kanila ay umiiyak, parang humihingi ng tulong. Ang iba, tumatawa, parang kinagigiliwan ang bangungot. Sa gitna ng kaguluhan, si Mang Delphine ay sumigaw ng dasal, buo, malakas, at may galit. Hawak ang krus na pamana pa ng kanyang lolo, inilapit niya ito kay Rosa. Sa sandaling iyon, napaatras si Rosa, at sa unang pagkakataon, nakita nila ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang katawan, at mula sa kanyang dibdib ay tila may itim na usok na gustong lumabas. Labanan mo siya, sigaw ni Delphine. At doon, lumaban si Rosa. Sumigaw siya ng ubod lakas, at ang buong bahay ay tila sumabog sa liwanag.
Ang mga nilalang ay nagsipagsigawan. Si Elias, sa wakas, ay sumigaw rin, isang sigaw na parang mula sa kailaliman ng impyerno. Sinubukan niyang lapitan si Rosa, ngunit lumuhod siya sa harap ng altar, habang ang kanyang balat ay tuluyang nasusunog. Hindi mo ako iiwan, sigaw ni Elias. Ngunit si Rosa, bagamat umiiyak, ay tinitigan siya, hindi na may pag-ibig kundi may paglayo. Hindi ikaw ang minahal ko, bulong niya. Isang huling sigaw mula kay Elias at bigla siyang nawala. Kasama ng kanyang pag-alis, nagsimulang gumuho ang paligid. Ang mga anino ay tila nasunog sa sarili nilang sigaw. Ang altar ay nadurog at ang bahay ay bumagsak. Ngunit sa huling sandali bago tuluyang maglaho ang lahat, isang kamay ang bumalot kay Rosa, hindi kay Elias, kundi kay Rico. Si Rico. Ang batang pinaniniwala ang kinuha na ay nandoon. Ngunit may kakaiba sa kanyang mata. Isang bahagi ng kanya ay nawala na. Isa siyang halo, hindi na buo, hindi na rin lubusang nasagip. Rosa, tara na, bulong niya. Ngunit tumingin lang si Rosa kay Mang Delphine. Kung lalabas ako, mas marami pa silang masusundan. At sa huling sandali, tinakbo niya pabalik sa altar. Mula sa kanyang katawan, lumabas ang liwanag na sumakop sa buong bahay, at sumabog ang lahat sa katahimikan. Pagtahimik ng lahat, ang lupa kung saan naroon ang bahay nila Rosa ay naging abo. Ngunit sa huling eksena, sa tabi ng punong mangga, may batang babae na nakaupo. Tahimik. Nakangiti. At sa kanyang likod anino ni Rosa. Ikaw, anong gagawin mo kung sa isang kisapmata ay wala ka na palang ligtas na pupuntahan? Sa palagay mo, nailigtas ba talaga si Rosa? O isa lang ba itong panibagong anyo ng sumpa na muling isisilang? Pagkaraan ng pagkawasak ng bahay ni Rosa, ilang araw na nanatiling tahimik ang buong baryo. Parang huminga muli ang paligid, ang mga ibon ay muling dumapo sa mga sanga, ang hangin ay naging preskong muli, at ang amoy ng bulok na laman ay tila nalinis ng ulan. Ngunit sa likod ng panandaliang kapayapaan, may mga tanong na nanatili. Walang sinuman ang nakakita sa bangkay ni Rosa. Wala ring bakas ng anuman sa pinangyarihan, hindi isang piraso ng duster, hindi isang buto, wala ni isang patak ng dugo. Si Mang Delphine, na ngayoy tila binitbit na ng taon ang bigat ng mga gabi, ay madalas nang nakaupo sa tapat ng simbahan. Tahimik, walang sinasabi, pero kapag tinatanong kung totoo nga bang tapos na ang lahat, tanging sagot niya lang ay, kung tapos na bakit gabi-gabi ko pa rin silang naririnig. Si Rico ay natagpo ang walang malay sa gilid ng ilog kinabukasan matapos ang pagsabog. Buhay siya, ngunit ang mga mata niya ay tila wala sa kasalukuyan. Tila ba isang bahagi ng kaluluwa niya inaiwan sa loob ng bahay na iyon. Kapag tinatanong siya tungkol sa nangyari, hindi siya makapagsalita. Pero minsan, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno ng mangga, nahuli siyang bulong ng bulong. Hindi siya umalis, nandito pa rin siya. At sa mga panaginip ng mga taga-baryo, may paulit-ulit na eksena. Isang dalagang nakasuot ng puting damit, nakatayo sa gitna ng kadiliman. Tinitigan sila mula sa malayo, tahimik lang. Sa ilan, siya'y umiiyak. Sa iba, siya'y nakangiti. Pero ang lahat ay nagsasabing isa lang ang sigurado, hindi siya umaalis sa panaginip hanggat hindi ka nagigising sa sariling sigaw. May isang batang babae na bagong salta sa baryo. Anak ng mag-asawang dayo na inilipat ng trabaho roon. Sa unang linggo ng kanilang paninirahan, nakita siyang nakatayo sa tabi ng puno ng balete. Nang lapitan siya ng ina, nakangiti ito. May bagong kaibigan po ako, sabi niya. Nang tanungin kung sino, ang sagot ng bata ay, Ate Rosa raw po ang pangalan niya. Hindi na ito muling binanggit ng bata. Ngunit ilang araw matapos iyon, nagsimulang magbago ang kilos niya. Mahilig na siyang tumingin sa salamin ng matagal. Naglalakad siya sa gabi nang hindi napapansin. At minsan, nahuli siya ng sariling ina na binubulong ang salitang, hindi na ako iiwan. Ang mga tao sa baryo, bagamat nais manumbalik sa normal, ay nabubuhay na ngayon sa isang uri ng pag-aalinlangan. Ang simbahan ay muli ng bukas, ngunit ang mga kandila ay minsang nawawala sa altar sa hating gabi. Ang mga dasal ay mistulang nahahati sa pagitan ng pag-asa at takot. At kung titingnan mo ang lupang pinagsabugan ng bahay ni Rosa,
Ito'y mistulang ordinaryong bakanting lot na lamang ngayon. Walang bakas ng trahedya. Ngunit sa ilalim ng lupa, minsan, may naririnig kang mahihinang kaluskos. Parang may kumakalmot. Bilang panaginip na ayaw mong balikan. Ikaw, kung ikaw ang nasa lugar nila, lalaban ka ba? O tatanggapin mo na lang ang kapalarang itinakda? Sa tingin mo ba tuluyan ang tapos ang kwento ni Rosa? O baka ito pa lang ang simula? I-comment mo kung ano sa palagay mo ang tunay na nangyari. Gusto mo ba ng kasunod na kwento? O baka may sarili kang bersyon kung paano nagtapos ang lahat? Ibahagi mo sa amin. Ask Chat.